So what's up sa inyo mga tangos and welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. And for today's video ay meron lang akong gustong i-share sa inyo na topic about how to gain more followers in your social media accounts. Siguro pasok na dito mga tangos yung Facebook Reels, yung Facebook videos, mga ganyan. Instagram, sige, lusotan natin yan. Sa YouTube, especially sa YouTube, kasama yan. So, bago ang lahat mga tangos, huwag natin kakalimutan na pindutin ang subscribe button sa baba and huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang videos na kagaya nito, or maybe sa susunod mga tangos ay maglalabas tayo ulit ng street photography tips or maybe POV, street photography, hindi ko alam. Basta maglalabas tayo niyan someday. Hindi pa ngayon dahil medyo tight pa yung oras eh. Hindi na natin patatagalin pa. Umpisa na natin ang usapan na to. Let's go. And ayun na nga mga tangos, no? Kung susumahin nyo, sobrang hirap mag-gain ng followers or subscribers sa inyong mga social media accounts. Bakit? Kasi may mga nakakalimutan tayong gawin na siguro i-discuss natin dito sa video na to. Ang nakakalungkot lang mga katangos, ang ginagawa ng iba is yung mga follow to follow, sub to sub, yung mga ganyang usapin. Medyo hindi siya nakakatulong. May mga past videos ako na sinasabi ko na hindi talaga masyadong nakakatulong ang sub to sub or follow to follow procedure na ginagawa ng mga ibang creator dito sa mundo ng social media. Oo, mataas ang followers mo, mataas ang subscribers mo, pero yung views mo nasa na. Parang ganun lang siya. So anyways mga tangos, ang una sa ating listahan is create unique content. Paano ko nasabing unique? Sobrang dami na ng mga iba't ibang mga contents na nagawa sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa IG or kung saan man. Basta sa social media, sobrang dami na ng content na nagawa. Diyan na nauso yung halimbawa yung food vlog, how to videos, yung mga tutorials, yung mga how to ganito, how to ganyan. Tapos meron na ring photography, street photography, how to ganito, how to ganyan, about photography, gano'n. Yun, so marami nang nausong iba't ibang klaseng content sa YouTube, sa Facebook, or sa kung saan man. May mga pranks and all, yan. Pero, paano ko nasabing unique? Kung iisipin, mahirap makagawa ng unique content sa internet dahil nga tulad nga sinabi ko, sobrang dami na ng nagawang content sa internet, no? Kahit anong maisip mong content maring may nakaumpisa na, may nakagawa na, so hindi ikaw yung original. So paano natin gagawing unique yung content na yon? Number 1 and last, be yourself. Simple lang, di ba? Totoo yun, men. Sobrang totoo nun. Kasi kung halimbawa gumagawa ka ng content na ganito, halimbawa itong content na pagpapatawa, tapos may pagka-ala kong TV ang dating mo, yung boses, yung gesture, yung galaw, ganon, kung paano siya magsalita, kung paano siya gumalaw. Napansin ko to nung bandang Usapang Katangos segment. Medyo mababa yung engagement nung time na yun dahil parang medyo naging ka-vibe ko yung kung TV looks, mga ganon. Wala, kumbaga parang habang tumatagal naman, nabibuild mo rin naman yung sarili mo eh. Kumbaga parang kung ano ka sa likod ng camera, kung paano ka makipag-usap, makipagkwentuhan, magiging ganon yung labas mo. In a long run, no? Sa katagalan, masasanay ka talaga. Yun yung isa sa mga sikreto kung paano magiging unique yung content na ginagawa mo is be true to yourself or be yourself, no? Gawin mo lang siya ng ikaw, as ikaw mismo. Yun. Then next mga katangos, number 2, gumawa ng mga quality contents. Well, parang katulad lang din to nung sa una. Medyo malaki lang rin kasi talagang pinagkaiba nila kaya pinaghiwalay ko. Kung yung sa una is yung uniqueness ng kung paano mo i-deliver yung content, dito naman is yung content mismo. So, maraming mga creators. Marami akong nakikitang mga creators na, alam mo yun, mema lang. Mema content, gano'n.
Pero may kita mo yung uniqueness ng content na yun sa kanila. May mga ganun ako napapansin. Hindi lang halos lahat, pero may mga ganun ako nakikita. Lalo't lalo sa Facebook, mga katangos. Quality siya, pero wala dun yung uniqueness. Unique siya, pero wala naman dun yung quality. So, kailangan balance yung dalawa para mas ma-perfect mo yung, kumbaga parang makuha mo or masundot mo yung puso ng manonood mo. Parang ganun yun eh. Sobrang halaga ng quality na content, mga katango. Sobrang halaga niyan. As in, sobrang halaga niyan. Kasi kamo, paano mo ba masasabi na quality ang content mo? Siguro masasabi kong quality ang content ko kung maraming nakaka-appreciate doon sa content mo na yun. Kung halimbawa, komedyante ka, joke, or gawa ka ng mga skits and all, kung ano man. Pag may naka-appreciate sa inyo, dun mo makikita na feeling ko quality yung nagawa ko. Parang gano'n. So, ako kasi, marami ang nagko-comment sa akin na maraming salamat kasi kahit paano may natutunan ako, ganyan, ganon. Basta ganon. As creators, sa inyo guys, sa ating lahat, di lang pala sa inyo, sa atin lahat. No, as creators, palagi nating tatandaan na kailangan ang lahat ng content natin, mapa nakakatawa man or mapa malungkot, masaya, or kung ano man ang trip nyo sa buhay gawin, kahit ano mang gawin nating content, para lang siya maging quality, is dapat hindi nawawala yung informative and entertainment. Pag-uusapan din natin mamaya yan. Then, number 3 sa ating main list, be consistent. Ito na nga ba yung sinasabi ko kanina, mga katangos? Yung nakwento ko about doon sa mga videos ko na hindi consistent yung 100 ganyan. Maging consistent ka kung ano yung content na una kang nakilala or nakita, ganun. Kasi maraming mga tao na nakita ka as ito yung content mo, tapos bigla kang nag-iba. Then sinunod mo ng iba na naman. Yung tao na may interest doon sa una mong nilabas, mawawala siya kasi akala ko ganito siya. Alis na lang ako. Parang ganon. Maghanap siya ng bagong katulad nung content na ginagawa mo na una kanyang nakilala, maghanap siya ng katulad ng ganon. Parang ganon. So, kailangan mong maging consistent sa mga content na talagang gusto mong gawin. Siguro example ko na lang rin siguro yung channel ko. Sa channel ko guys, gumagawa kasi ako ng gumagawa ako ng mga street photography, POV, how to shoot ganito, how to shoot ganyan, yung settings nito, settings niyan, ano yung ginagamit ko sa ganitong lente, sa ganyan. Parang ganon yung mga contents ko dati. So, yung mga videos na yon is parang minimum of, parang mga nasa around minimum of 100-200 views. Minimum yun pero yung max niya is nag 10K. Nakakatuwa lang kasi may 10K video ako dito and some of my videos is nagto-thousands na. Pero tagal pero okay lang yun. So, yun nga, nung time na nawala yung consistency ko dun sa content na ginagawa ko dati, which is yung photography, tutorial, and POV, parang nawala rin ng bahagya yung views. Ganun. Then, one day, pinasok ko ang reviews, yung magre-review ka ng mga vlogging microphones, yung Mackie, yung kamakailan lang, then yung mga cellphone na pwede pang vlog, yung ganyan. Informative siya, yes, oo, pero hindi siya ganun kaputok katulad nung sa mga dati kong content. Kung papansin niyo, mga nasa maximum of 200 lang yata siya. Kung ikukumpara mo siya sa maximum of 10K, mga katangos, sobrang layo, no? Sobrang layo. Nung medyo namatay ako sa YouTube, as in medyo hindi ako masyadong nakakapag-content dahil nga nag-school na ako, yes. Ang bumubuhay sa channel ko is yung views ng mga matataas na views ng aking channel, which is yung street photography, yung isang 1K, then yung isang 9,500 yata yung isa, parang ganon, almost 10K. Then, yung dalawang review na ginawa ko nung kumakailan, which is yung mic, itong mic na to, tsaka yung phone, yun yung bumubuhay sa views ng channel ko. Na-realize ko na gumawa ako ng mga bago na mga videos na how to about ganito, ganyan, ganon. Minsan, obserbahan nyo rin minsan kung paano nyo sa tingin nyo mapapaangat yung channel nyo or yung
yung page nyo. Then last mga katangos, last but not the least, informative and entertainment. Ito yung sinasabi ko, isa to sa pinaka-importante sa lahat. Bakit kamo? Kapag boring ka sa video guys, walang makikinig sa'yo, mre. Kahit informative pa, kahit ang ganda pa ng lyrics mo or script mo, kahit basta, sabi ko sa'yo, kapag boring ka magkwento or boring yung video mo, wala man lang ka entertainment or wala man lang ka informative yung laman ng video mo, wala. Ligwak ka as in. Naranasan ko rin yan mga katangos ng mga unang taon ko sa vlogging. Katagalan kasi na-realize ko na wala namang pakialam sa akin yung mga tao bakit gumagawa ko ng mga ganitong video. Then, one day, naisipan ko yung segment ng Usapang Katangos. Then, medyo doon ako nagkaroon ng subscribers, umangat paunti-unting umangat until mag 500 subscribers yata ako doon, parang ganun. Usapang Katangos lang yung ginagawa ko dati. Hindi naman ganun kalakas ang views ng Usapang Katangos ko dahil tulad nga ng sinabi ko kanina, wala akong originality that time na medyo gumagaya-gaya pa ako ng konti. Then, I realized mga katangos na ibalik siya one day pero hindi ko rin siya na-sustain kasi nga hindi ko alam kung paano ko siya i-maintain. Kaso, hindi ko siya na-maintain mga katangos dahil mahirap siyang gawin, no? Dahil marami kong kailangang pag-isipan. Unang-una, hindi ako komedyante. Gumawa ako ng informative videos like ito, katulad nito. Then, nagagawa ko na siya for street photography. Sana meron kayong natutunan mga katangos sa akin mga pinagsasabi dito sa video na to. That's all for today. See you in my next vlog. Bye. Peace. See you in my next vlog tuloy. Let's go.